Bago tayo magsimula, ipikit muna natin ang ating mata, iyup muna natin ang ating ulo at hingin natin ang presensya ng Panginoon. Ama naming mapagmahal, maraming salamat po sa araw na ito na ibinigay ninyo sa amin. Bigyan niyo po kami ng kalakasan at katalinuhan upang magawa po namin ang mga gawain na kaatang sa amin. Panginoon, iligtas mo po ang aming mga pamilya saan man po sila naroroon. Bigyan niyo po kami ng talino upang masagot po namin ang bawat katanungang itinatanong sa amin. Ito lang po ang aming sabot na langin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Magandang araw mga bata. Para sa pag-check ng ating attendance, itaas nyo lamang inyong kanang kamay kung sakaling tinawag ko na ang inyong pangalan. Sino ang wala ngayon sa ating klase? Okay, dahil palagi kayong kumpleto, bigyan ninyo ang inyong sarili ng tigli-limang palakpak. Bago tayo dumako sa ating bagong talakayan, nais ko munang malaman kung naaalala nyo pa ba ang ating talakayan kahapon. Ano ang ating talakayan kahapon? Tama, ang ating talakayan kahapon ay patungkol sa panitikan. Ano naman ang panitikan, Joy? Tama, ang panitikan ay isang pahayag na kung saan pinagkakalooban ng katotohanan at pagpapahayag sa paraang pagpaparamdam ng isang manunulat sa kanyang mababasa sa pamamagitan ng kanyang damdamin at ng kanyang kaalaman. Ano naman ang panitikan ayon kay Salazar? Tama, ang panitikan ayon kay Salazar ay isang lakas na kung saan nagpapakilos ng anumang uri ng lipunan. Ano naman ang ibig sabihin ng litera? Siya. Tama, ang ibig sabihin ng litera ay salitang Latin na kung saan ang ibig sabihin ay literature na nangangahulugang pitik o litra. At ngayon, mayroon akong ipapakita mga larawan. Nais ko ay magbigay kayo ng inyong sariling ideya at opinyon sa mga larawang aking ipapakita. Ito ang ating unang larawan. Ano ang inyong ideya tungkol sa larawang ito? Tama, ang larawang ito ay naglalarawan ng isang masaya at masiglang komunidad sa isang mapayapang lugar. At dito rin ating mapapansin ang kung ano ang tradisyon at nakagawian nating mga Pilipino. Habang sa ano naman ay inyong hinuha o ideya tungkol sa ikalawang larawan? Tama, ang ikalawang larawan ay nagpapakita ng isang nilalang na hindi pangkaraniwan, na kung tawagin ito ay sirena. Ito ay laman lamang ng ating malikot na kaisipan at malawak na imahinasyon. Narito naman ang ating ikatlong larawan. Ano ang inyong ideya tungkol sa larawang ito? Tama, ang larawang ito ay may nakasulat na alamat, na kung saan ang alamat ay ang siyang maniobra lamang ng ating malawak na mga imahinasyon. Ito ay isang uri ng panitika na kung saan dito nasasalamin ang ating kasaysayan at tradisyon nating mga Pilipino. Meron tayo ditong ilang katanungan na atin itong sasagutin. Sa unang katanungan, ang mga taong gumaganap sa isang kwento. Ano nga ba ang tawag sa mga taong gumaganap sa mga kwento? Yung mga taong mapabida man o kontrabida. Ano ang tawag sa mga ito? Tama. Ang tawag dito ay tinatawag nating tauhan. Ang mga tauhan, sila yung gumaganap sa isang kwento. Sa ikalawang katanungan naman, kung saan ginaganap ang isang kwento. Ano ang tawag sa lugar kung saan ginaganap ang isang kwento? Tama. Ang tawag dito ay ang tagpuan. Sa tagpuan, dito ginaganap o dito nangyayari ang isang kwento. Dito ang lugar kung saan nangyayari ang isang kwento. Pangatlo naman, kung ano ang nangyayari sa isang kwento. Ano ang tawag dito? Ang tawag dito ay tinatawag nating suliranin. Sa ikaapat naman na katanungan, paglalakad ng pagtatagpo ng mga tauhan sa isang suliranin. Ano nga ba ang tawag dito?
Sa inyong palagay, tama. Ang tawag dito ay kasiglahan. Sa ating naman panglimang katanungan, ito ay ang pakikipagtunggali ng isang tauhan laban sa kakaharaping suliranin. Ano ba ang tawag dito? Sa inyong palagay, ano ang tawag dito? Tama. Ang tawag dito ay ang tinatawag nating tunggalian. Sa tunggalian, dito nakikipagtunggali ang isang tauhan laban sa kakaharapin niyang suliranin. Sa ika-6, bahagi ng alamat kung saan maaaring makamtan ng isang tauhan ang katapusan o kasawian sa kanyang ipinaglalaban. Ano nga ba ang tawag dito? Sa inyong palagay? Tama. Ang tawag dito ay kasukdulan. Sa ating pampitong katanungan, bahagi na nagpapakita ng unti-unting pagbaba ng kwento mula sa maigting na pangyayari sa kasukdulan. Ano ba ang tawag dito? Tama. Ang tawag dito ay ang kalakasan. Sa kalakasan, ito ay ang pagpapakita ng unti-unting pagbaba ng kwento mula sa maigting na pangyayari. Sa ating panghuling katanungan, ito ay ang wakas o ang katapusan ng kwento. Ano ba ang tawag dito? Tama. Ang tawag dito ay ang katapusan. Sa katapusan, dito nagwawakas o nagtatapos ang isang kwento. Ngayon, sa inyong palagay, base sa ating napagtugtong-dugtong, ano ang ating talakayan ngayong araw? Tama. Ang ating talakayan ngayong araw ay patungkol sa alamat. Maaari ba kayong magbigay ng ilang halimbawa ng alamat? Tama. Ang ilang halimbawa ng alamat ay ang alamat ng saging, alamat ng Pilipinas, alamat ng mangga, alamat ng kung ano-ano pa, marami pang iba. Ano sa inyong palagay ang alamat? Tama. Ang alamat ay katang-isip lamang. Ang alamat ay walang katotohanan. At higit sa lahat, ang alamat ay nagbibigay ng gintong aral sa atin na kung saan nagagamit natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Narito ang ating talakayan para sa araw na ito. Ito ay ang alamat at ang mga bahagi ng alamat. Ano nga ba ang alamat? Ang alamat ay isang kwento na maaaring katang-isip lamang o may bahid na katotohanan tumatalakay sa pinagmulan ng isang bagay, pangyayari o kaya naman ng isang katawagan. Karaniwang nakakapaloob sa isang alamat ay ang katangian o kabayanihan ng ating mga ninuno. At para naman sa bahagi ng alamat, ito ay binubuo ng tatlo na kung saan ito ay ang simula, gitna at wakas. Sa ating simula, dito natin makikita ang tauhan, tagpuan at suliranin. Sa tauhan, ito ay yung mga taong gumaganap sa isang kwento. Sa tagpuan, ito ay ang lugar kung saan ginaganap ang isang kwento. Suliranin. Ang suliranin ay yung mga bagay na kinakaharap ng mga tauhan sa isang kwento. Habang sa gitna naman, ito naman ay binubuo ng tatlo. Ito ay ang kasiglahan, tunggalian at kasukdulan. Sa kasiglahan, dito nagtatagpo ang mga tauhan para sa kakaharaping suliranin. Tunggalian, dito naman nakikipagtunggali ang mga tauhan sa kanilang suliranin. Habang sa kasukdulan, dito naman unti-unting nararanasan ng isang tauhan ang katapusan o ang kawakasan mula sa kanyang ipinaglalaban. Ang wakas naman ay binubuo ng dalawa. Ito ay ang kalakasan at katapusan. Sa bahaging kalakasan naman, dito nakikita ang unti-unting pagbaba ng maiigting na pangyayari mula sa kasukdulan. Ang katapusan, dito nagwawakas ang isang kwento o dito natin nakikita ang ending na sinasabi sa isang kwento. Sino pa ang may katanungan? Okay, dahil wala na kayong katanungan, kayo ay aking pagpapangkating sa tatlo. Ang unang pangkat
ay ang nasa aking kaliwang banda, habang ang sa kanang banda naman ang ikalawang pangkat, at ang nasa aking harapan ay ang ikatlong pangkat. Ang unang pangkat, kayo ay bumuod ng alamat, at ito ay ang alamat ng saging gamit ang mga bahagi ng alamat. Sa pagbubuod ninyo ay dapat makikita ang simula, gitna at wakas, na kinapalooban naman ng tauhan, tagpuan, suliranin, kasiglahan, tunggalian, kasukdulan, kalakasan at katapusan. Habang ang ikalawang pangkat naman ay roleplay tungkol sa alamat ng saging. At ang ikatlong pangkat naman ay gumawa ng slogan tungkol sa alamat ng saging. Narito ang ating rubrics o ang basihan sa pagbibigay ng puntos. Una, maayos na bigkas, 20%, nilalaman, 60%, at kilos at galaw, 20% na may kabuuhang bilang na 100%. Ano ang aral na inyong natutunan mula sa alamat? Tama. Bagamat ang alamat ay katang-isip lamang, ngunit ito ay nagbibigay importansya sa atin. Ito ay nagpapakita ng ating kultura at tradisyon, at dito nasusukat ang ating malawak na imahinasyon at malawak na pag-iisip. Sa inyong palagay, mahalaga ba ang alamat? Joy. Tama, sobrang napakahalaga ng alamat sa atin, lalo-lalo na sa ating panitikan. Dahil gamit ang alamat, na ilalarawan nito ang ating tradisyon at kultura bilang isang Pilipino. At gamit ang alamat, ating natutukoy ang mga pinagmula ng mga bagay-bagay sa ating paligid. At ang alamat ay nagbibigay aral sa atin na kung saan ating magagamit sa ating pang-araw-araw na buhay at upang mapalawak ang ating imahinasyon at mapalalim ang ating mga isipan. Ibuod mo ang ating talakayan ngayong araw. Maraming salamat. Sa kabuuhan, bagamat ang alamat ay katang-isip lamang, ngunit ito ay nagbibigay importansya sa atin. Dahil sa pamamagitan ng alamat, ating napapayaman ang ating panitikan at ang tradisyon at kultura na mayroon tayo bilang isang Pilipino. At ang alamat, dito natin natutukoy ang pinagmula ng mga bagay-bagay na ating nakikita sa ating paligid. Ang alamat ay may mga aral na ibibigay na maaari natin gamitin sa ating pang-araw-araw na buhay. At ang alamat ay naging sukatan upang mapalawak natin ang ating imahinasyon at mapalalim natin ang mga isipan gamit ito. Sa ating pagtataya, meron tayo dito 5 katanungan na maaaring ninyong sagutin sa inyong sagutang papel. Unang katanungan, dito nilalahad ang pagtatagpo ng mga tauhan sa isang suliranin. Ano ito? A. Suliranin, B. Kasiglahan, C. Tunggalian, D. Kalakasan. Number 2. Ikalawa. Ito ay pakikipagtunggali ng tauhan laban sa kakaharaping suliranin. Ano ito? A. Suliranin, B. Kasiglahan, C. Tunggalian, D. Kalakasan. Ikatlong katanungan. Ito ay pinagmulan ng mga bagay, lugar, pangyayari o kaya naman ng isang katawagan. Ano ito? A. Tauhan, B. Tagpuan, C. Panitikan, D. Alamat. Para sa ating ika-4 na katanungan, dito ginaganap ang pangyayari sa isang kwento. Ano ang tawag dito? A. Tauhan, B. Tagpuan, C. Katawagan, D. Kabundukan. Sa ika-5, tawag sa mga taong gumaganap sa isang kwento. Ano ang tawag sa kanila? A. Tauhan, B. Tagpuan, C. Katawagan, D. Panitikan. Okay? Atin itong i-check. Sa una, dito nilalahad ang pagtatagpo ng matauhan sa isang suliranin. Ano ito? A. Suliranin, B. Kasiglahan, C. Tunggalian, D. Kalakasan. Tama. Kung ang kalakasan ang inyong sagot, tama kayo. Ikalawa, ito ay pakikipagtunggali ng
tauhan laban sa kakaraping suliranin. Ano ito? A. Suliranin, B. Kasiglahan, C. Tunggalian, D. Kalakasan. At kung tunggalian ang inyong sagot, tama kayo. Sa ikatlo, ito ay pinagmulan ng mga bagay, lugar, pangyayari o katawagan. Ano ito? A. Tauhan, B. Tagpuan, C. Panitikan, D. Alamat. At kung alamat ang inyong sagot, D. Tama kayo. Dito ginaganap ang pangyayari sa isang kwento. Ano ang tawag dito? A. Tauhan, B. Tagpuan, C. Katawagan, D. Kabundukan. At kung tagpuan ang inyong sagot, ay tama kayo. Para sa ikalima naman, tawag sa mga taong gumaganap sa isang kwento. Ano ang tawag dito? A. Tauhan, B. Tagpuan, C. Katawagan, D. Panitikan. At kung tauhan ang sagot ninyo, tama kayo. Sino ang nakakuha ng 5 puntos? Magaling mga bata dahil nakikinig kayo sa ating talakayan, kaya bigyan ninyo ang iyong sarili ng tig-5 palakpak. Para sa pagtatapos naman ng ating talakayan ngayong araw, mayroon tayong takdang aralin na kung saan gumawa ng isang alamat sa isang buong papel at lagyan kung ano ang aral na makukuha sa kwento. Gamit ang bahagi ng alamat, gumawa kayo ng isang alamat. At meron tayong basihan o rubrics sa pagbibigay ng puntos. Una, pagkakasulat 25%, pagkakabuo 25%, nilalaman 50% na may kabuuhang bilang na 100%. At diyan nagtatapos ang ating talakayan ngayong araw. Maraming salamat mga bata. Maaari na kayong lumabas at dahil tapos na ang ating talakayan ngayong araw.